And Jesus attended to them all, doing much work to heal and to set people free from demons. Additional work, he had to also restrain demons from speaking. Kailangan pa niyang pigilan ang mga masasamang espiritong ibunyag kung sino siya, dahil hindi pa napapanahon, nakikilala naman siya. It was all hard work. A similar encounter reveals a very fine point about the Jesus work and Jesus power. Luke 8:43 to 46. In the crowd was a woman who had been bleeding for 12 years. She had spent everything she had on doctors, but none of them could make her well. As soon as she came up behind Jesus and barely touched his clothes, her bleeding stopped. "Who touched me?" Jesus asked. While everyone was denying it, Peter said, "Master, people are crowding all around and pushing you from every side." But Jesus answered, "Someone touched me because I felt power going out from me." Alam natin ang kwento na to. May babaeng dinudugo na sabi niya, "Mahipo ko lang ang laglayan ng damit ni Jesus, gagaling ako." At hinipo nga niya ng palihim at bigla siyang gumaling. Pero inusisa ng Panginoon kung sino yung humipo sa kanya, dahil daw naramdaman niya na lumabas ang kapangyarihan mula sa kanya. Just for one woman, the Lord felt power going out of him. How about yung ibinabasa nating kwento na maghapon hanggang gabi, nagpapagaling siya, di lalo lang napakaraming kapangyarihang lumabas sa kanya. How about for a whole town? And what was the revelation given to us by that episode with the woman? That healing draws power from Jesus. Ang pagpapagaling ay kumukuha, sumaisip-sip ng lakas mula kay Jesus. That ministration requires an exchange. Isang pagpapalitan ang ministry. Someone gets, someone gives. Kaya pag meron tayong day-by-day cares ministry, we give, they receive. Pag may nagpray para sa'yo, yung nagpray gave, you receive. Pagka naman kayo ay nagbibigay na inyong mga contributions, you give, the body of the Lord, the church, receives. Every form of ministration requires an exchange. That's why the sinner gets forgiven. Jesus gets the sin, and he dies for it. Isaiah 53, 4 to 6. He suffered and endured great pain for us, but we thought his suffering was a punishment from God. He was wounded and crushed because of our sins. By taking our punishment, he made us completely well. All of us were like sheep that had wandered off. We had each gone our own way, but the Lord gave him the punishment we deserved. So our relationship with Jesus Christ is transactional. He gives, we receive. We heal, he gets the punishment. He dies, we live. So the sinner heal, and Jesus gets the wounds. May palitan. The sinner lives, Jesus dies. The sinner gets Jesus' life, but the sinner dies to himself. Kaya tayo man, pag nabuhay dahil kay Jesus, mamamatay naman dapat yung dati nating old self para si Jesus naman ang mga pamuhay sa atin. Exchange. Galatians 2:20, I have died, but Christ lives in me. And I now live by faith in the Son of God who loved me and gave his life for me. So Jesus gave his life for me, I also give my life for him. In the sense that Jesus will now live through me and in me. But he dies because of my sin. So an exchange happens, someone gains, the other drains. Para pagka ginagamit mo ang iyong transistor radio o ang anumang battery-operated thing, ano ang nangyayari? You benefit from the battery, but the battery drains. That's what happens. Kaya nadi-discharge ang telepono mo, ginagamit mo kasi, but what happens is, the battery gets drained. Power given is energy lost.
service given is energy lost. Same with work. Nagtatrabaho ka, ibibigay mo yung pagod mo sa kumpanya, pinapasweldohan ka naman, may exchange. Same with thought. When you think about things, you can get tired. Thinking actually uses a lot of energy, more than physical exercise. The brain feeds on so much energy. When you give people attention, you get tired. Love, passion are tiring. Lahat yan. And even in Jesus' case, power gets out of Him. Ganon din yung teaching, healing, deliverance. Ang ibig sabihin mangyayari, ikaw magiging low-bat. Kaya actually, talagang pag nag-counseling ang isang counselor, isang pasyente pa lang yung kina-counsel niya, pagod na siya. Paano kung 3, 4, sunod-sunod? Nakakapagod talaga yon. Magturo sa school, mag-lecture, mag-preach, lalo na coming from the Spirit, it's very tiring. So kung si Jesus na low-bat, karaniwang tao pa kaya? For people like us, it is so normal, it is so easy to be discharged, to be drained of energy. Ito ngayon ang tanong, mga kapatid. Who or what drains your physical energy? Ano o sino ang pumapagod sa inyo? Sumisip-sip ng inyong lakas, ng inyong emosyon. Kung minsan may kasambahay kayo na makita nyo lang ang pagmumukha, talagang nanghina na kayo, nawalan na kayo ng gana sa buhay. May kapitbahay kayo na madidig nyo lang nagkakakanta hanggang madaling araw, yung galit ninyo, yung inis nyo at pagod, talagang umuubos ang inyong lakas. Meron tayong mga taong sobrang kailangan laging bigyan, pagpasensyahan, pagtiyagaan, sobrang umuubos ang ating energy. There are also things, people, and events that drain us, and who drains you of spiritual power. Yung nauubos ang pagkakristyano mo pagka ito ang kasama mo. Nauubos ang lakas mo pagka ito ang tumutok sa sayo. Nakaka-low-bat ang maraming bagay. Look at low-bat Elijah. One of the most powerful figures in the Bible. Alone and pray. Tingnan nyo, alone and pray. Away from those that drained him. Away from the patients. Away from the people wanting to be healed. Away from the people who were taking his energy. Kung ang Panginoong Jesus lumayo na pag-isa, humiwalay sa mga taong kumukuha ng kanyang lakas, kahit pa nga ang pagkuha ng lakas ay napakabuting gawa, gumagaling sila, yun naman talaga ang ministry ni Lord. Etong tanong, bakit hindi kayo lalo dapat lumayo sa mga taong kumukuha ng inyong lakas, lalo't negative ang pagkuha nila? Hindi nyo naman sila pinapagaling, hindi nyo sila miministeran, talaga lang nakakakonsumi silang kasama. Talaga lamang na inuubos nila ang inyong pasensya at lakas, tinatanggalan kayo ng sigla, pag-asa. Bakit nga hindi kayo lalayo? Si Jesus nga, lumayo. Kahit pa nga ang paglayo niya, ibig sabihin, titigil mo na siyang magpagaling. Kung ang paglayo niyo naman, kayo yung gagaling o siya yung gagaling, lalong mainam. But Jesus wanted to be alone to pray. So that he would not only be away from those who were draining him, but he would be closer to God, the Father. So lumalayo ka dun sa umuubos sa iyong lakas, lalapit ka sa nagpapalakas sa iyo. That's why we all go to the fellowship, to the prayer meeting. That's why we go to Bible study. That's why we go to church. Lumalapit tayo sa nagpapalakas sa atin, ang Panginoon, na gumagamit ng iba-ibang instrumento, maaring singers, maaring dancers, maaring preacher, teacher, Bible study leader, counselor, prayer minister. Pero lahat yan ay kasangkapan ng Panginoon para tayo palakasin muli dahil isang linggong sinisip-sip ng mundo ang ating lakas. Spiritual, emotional, even physical. Kaya napakatalino to go to church. Kailangan mong ma-recharge. Napakatama na pumupunta ka sa mga fellowship, sa mga prayer gathering para ka ma-recharge kasi araw-araw nalolobat ka. Kaya naman dapat sa climate ng fellowship, we help each other get recharged.
Hindi yung eto na nga siya, pagod, duguan, pupunta sa fellowship, lalo pa na mapapagod at masusugatan dahil sa ating mga pamamaraan ng pakikitungo sa isa't isa. That's why the church is a sanctuary. It's an oasis. It's an island of comfort, surrounded by a sea of discomfort. So the answer to being low-bad is aloneness, solitude, pag-iisa, kaulayaw ang Diyos, kaulayaw ang sarili lamang para makapagbulay-bulay, makapagmuni-muni. Kailangan, mga kapatid, meron tayong ganyan. Times, moments, places of solitude. Ang isang taong mabubuhay na balanse, kailangan meron siyang tama, sapat na quiet time. Naiisip mo yung ginawa mo, anong tama, anong mali. Iniisip mo kung anong mga gagawin mo ba dapat, paano ito itatama at babawasan o aalisin ng lubos ang mali. Dinidinig mo ang mahinang tinig ng Diyos. Bihirang sumisigaw ang Diyos, madalas pabulong, kaya kailangan tahimik ka. Na inaalis mo ang iyong mga alalahanin para lubos mong mapagtuunan ng pansin ng Diyos. That's why many people even fast when they pray. Not because Jesus or the Lord God in heaven, our Father, is pleased with a hungry stomach. But some people fast because, one, at least they don't have to cook. Hindi na sila kailangan maghain, hindi na sila magligpit. Nakakapag-focus sila doon sa pakikipagdiig sa Diyos. Kasi talaga naman nakakaubos ng lakas yung mamalengke, magluto, maghain, magligpit. Wala ka ng panahon talaga na natira. Diyan pa lang. Kaya kailangan merong moments of aloneness. Ipinaglalaban yan, mga kapatid. Napakarami nagsasalita sa ating tenga. Radyo, TV, mga tao, kung sino-sino, mga influensya, advertising, gaano karami sa naririnig natin ang tinig ng Diyos. Dapat merong ganong moments. Pahinga. And not only aloneness and solitude, but also prayer. Now, prayer should be two-way. Hindi lang yung ikaw ang nagsasalita sa Diyos, give me this, give me that, forgive me this, forgive me that. Pero meron ka rin pananahimik para dinggin ang tinig ng Espiritu. Sa katahimikan, sa pananahimik natin, naririnig ang malalalim na mga bagay. Which means, aagahan mo naman ng 30 minutes ang tulog mo. Madaling gawin yun. Marami tayong inaaksayang oras bago matulog. Ang inaaksaya sa panonood ng TV, konti lang kung gusto yung manood, huwag sobrang dami. Ang inaaksaya sa mga walang katuturan, matulog ka na agad para mapuno ka na ng tulog at magising ka ng maaga, mahaba ang devotion. At kung may coffee break, may lunch break, dapat din may prayer break. Bakit? Yung sigmura mo, nagugutom na uli Kakaalmusal mo pa lang, gusto mo na magmerienda paano yung Espiritu? Kahit kadadasal mo pa lang kaninang umaga, gutom na rin yan. Madalas lang kasi hindi natin nakikita at hindi natin nadirinig, kaya starving na pala, malnourished na pala yung spirit, kulang na kulang sa dilig ng Espiritu. And if Jesus prays, how could we not? Kung siya nga, na pag-iisa pa, nakikipagdiig sa Ama ng kay tagal-tagal, tayo pa kaya? Di lalo natin kailangan yon. We must have our regular, private, quiet time with God. Away from people, away from activities, away from thoughts that drain us. Maraming mga isipin na umuubos ang ating lakas. Mga pag-aalala na kahit naman mangayayat ka ng kapag-aalala, wala ka rin namang magagawa. Huwag mo nalang alalahanin, ipanalangin mo. Sabi nga nila, why worry when you can pray? Maraming umuubos ang ating lakas. So, you should have time away from people. Ngayon, siyempre, hindi ko naman inaasahan na pupunta pa kayo sa isang bundok para manalangin, lalo't nakatira kayo sa gagalangin.
That bundok can be in your mind. Privacy, space can be in your mind. Just close your eyes and you can be alone with God. Kung talagang laging maraming maingay sa inyong bahay, edi gumising kayo ng maaga, tulog pa sila. Quiet talaga yung moment na yon. Kaya, pwedeng gawin. Basta gusto nyo. It must be a time with God, to be near God, or to be nearer to God. To pray, to meditate, to let God inhabit your thoughts. Siyempre, kung nagtatrabaho kayo at talagang honest kayo na manggagawa, maghapon yan, what inhabits your thought? Your work. Pag nanonood kayo ng TV, yung drama doon ang inhabitant of your thought. Pag may commercial kayong nakita, that is the resident of your brain. That's why you've got to give God an undivided time and place where He could be the sole resident of your thought. Siya lang ang bisita, siya lang ang tao doon para maestima nyo ng gusto. Because God is the source of all power. Kahit kayo cellphone, pag hindi kayo isasaksak sa kuryente para kayo ma-charge, or through the computer, nasa kuryente pa rin nakasaksak, mabalubat kayo. Kailangan may source of power. Kung ang lahat ng tao ay kakain ng karne, halimbawa, baka, saan ang galing yung kanyang power? Sa baka ang kinain niya. Pero saan galing yung power ng baka na yon? Sa damo na kinain nung baka. Saan galing yung power, yung energy ng damo? Sa araw, sa liwanag ng araw na nagbigay sa kanya nung kanyang mga nourishment. So, ang kauwi-uwian, lahat ng kinakain mo pala galing sa araw. Diba? Kahit naman sa speaker, halimbawa, ang speaker, na-bless ka. Pero yung speaker, na-bless kasi yun ng Diyos, Diyos pa rin ang source, parang yung araw. Kaya nga yung mga tao ng araw, dahil hindi nila alam ang maraming bagay, yung araw mismo sinasamba nila. Kasi alam nila, yun ang source ng lahat. Araw ang nagpapatubo ng halaman, halaman ang kinakain ng kambing, kambing ang kinukuhanan mo ng gatas o karne, para ka makakain. So akala nila yung araw ang pinagmumulan ng lahat, yung araw, galing din sa Diyos yun. So lahat ng ating energy comes from God. Gumagamit lang siya ng iba-ibang instruments. Kaya napakahalaga na meron kang oras para ka mapakain uli. Manalangin. Pag litong-lito, kailangang magpasya, manalangin. Because prayer clarifies. Nagpapalinaw ng isip. 2 Chronicles 20 verse 3, Jehoshaphat was afraid, so he asked the Lord what to do. And God clarified his thoughts and guided him. Nalilito ka pala, di magdasal ka, may Diyos eh. Namumutla ka pala, nangihina, di magpaaraw ka, may araw naman. Nagaling sa Diyos. Naguguluhan ka, anong dapat mong gawin? Manalangin, because prayer pacifies. Nakakapagpatahimik, nakakapagpapayapa, nakakapagpalubag ng loob ang panalangin. 1 Samuel 1, 10-18, in her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. Hannah was praying in her heart, and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli answered, go in peace, and may the God of Israel grant you what you have asked for of him. She said, may your servant find. Nangihina tayo, napapalakas tayo ng panalangin. Acts 16, 25-40. About midnight, Paul and Silas were praying and singing praises to God, while the other prisoners listened. Suddenly, a strong earthquake shook the jail to its foundations. The doors opened, and the chains fell from all the prisoners. Itong si Paul at si Silas were prisoners. Hindi lang sila nakakulong sa loob ng karsel, nakakadena pa sila sa pader. Imagine yourself na hindi mo makamot yung ilong mo na makate dahil nakakadena ka. Anong ginawa nila? Nanalangin, kumanta ng mga papuri sa Diyos. Hindi nagreklamo, hindi nagalit sa kanilang sinapit. At habang kumakanta sila, yung mga prisoners na umaatungal, nagreklamo, nagagalit, marami nagmumura pa, napatahimik at nakinig na lang sa kanila. What did they do?
They focused on God instead of on their problem. Ang pinagtuunan nila ng pansin ay ang Diyos, hindi ang kanilang pansamantalang hirap at kalagayan. At dahil ang Diyos ang pinagtuunan nila ng pansin, natural, pinansin din sila ng Diyos. Nanaog ang kapangyarihan ng Diyos mula sa langit at pinauga ang kulungan na yon ng isang malakas na lindol hanggang nagka-bitak-bitak ang mga pader, nabuksan ang mga pinto ang bakal at nalagot ang mga tanikala dahil sa panalangin. What can prayer not do? Prayer moves the hands of God. So God prevailed over the prison. But if Paul and his companions focused on the prison, if they focus on the chain, if they focus on their hunger, their pain, their sense of abandonment, if they focus on the negative, then the negative would have prevailed. The prison would have won. They could have even died fastened to that wall. Kung ano ang iyong tinitingnan, tinititigan, pinapansin, tinutuunan ng iyong mga pag-iisip, yun ang nananaig sa iyong buhay. Ang pinagtuunan nila ang Diyos, na kahit naman sila nakulong sa sandaling iyon, napakarami pa rin naman lang dapat ipagpasalamat dahil hindi naman sila nakakulong buong buhay noon lamang. Kahit nagkaroon sila ng hirap, napakarami pa rin lang pwedeng alalahaning sarap sa piling ng Diyos. So ano ang kanilang pinamayani, pinagwagi, ano ang kanilang pinagdiwang, pinalutang, itinanghal, ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya sila nagpuri. At dahil Diyos ang naging star ng kanilang atensyon, natural, nagliwanag yung star na yon at sila ay pinalaya. Sino ang star ng buhay nyo? Ano ang lagi nyong iniisip? Ano ang laging laman ng ating mga bibig at sinasabi natin? Tiyakin natin na ang Panginoon, ang kanyang kabutihan, ang kagandahang loob sa kabila ng mga pansamantala na dinaranas nating mga hirap sa buhay. Kung anong tingnan nyo, natural, yun ang makikita nyo. Kaya dapat nagtutuon sa Diyos. At sa dami ng nakikita nating problema, hirap, alalahanin, dapat talagang ipaglaban natin na meron tayong malinaw, tiyak na oras na sa Diyos lang tayo nakatingin. Have enough aloneness with God. It is your duty to yourself, not to mention, you owe that to God. Have enough quiet time to fellowship with the Lord, to inquire and learn, to make your requests, to intercede for others, to be recharged, to be empowered. Pray. Pray after getting tired. Pray before getting tired. And pray while you are becoming tired. Pray more when busy and tired. Mas marami kang gagawin sa maghapon, mas haba-habaan mong panalangin. Bawat isang minuto invested in prayer and aloneness with God could save you hours or days of suffering because of a mistake that could have been prevented by spending time with God. Thessalonians 5:17, never stop praying. Huwag tumigil ng pananalangin. Natural lang malobat, physically, mentally, emotionally, spiritually. Kasaksa kayong ganun, hindi nyo aabalahin yun sa kalagitnaan dahil mamaya maapektahan yung capacity nun to be loaded the next time. When people pray, when people worship, respect them. Pag alam mo na may nagko-concentrate sa prayer, baka maingay ang anak mo, baka maingay ka, patahimikin mo dahil di-disturb siya. Diba? Baka merong gustong makinig ng message alone with God, tapos yung anak mo, wagayway ng bandila niyang maliit. Nahilo na yung nasa likod niya. Sabihin mo, tapos na ang prayer natin, tapos na ang praise and worship, iligpit mo na ang banderang yan. Diba? Kasi pag kumakanta lang tayo, may ganun-ganun. Pagka meron ng message, pagka nagpe-pray, tigil na yan. May tamang lugar, may tamang panahon ng lahat.
Buti naman, tumigil yung ibang nakikita kung gagalaw-galaw pa yung mga bandera. No? Tapos na ang pagbabandera, mga kapatid. Pigilin yung mga anak nyo pagka-preaching na. So, makikita natin, dapat igagalang natin yung nag-worship. Huwag natin siyang guluhin. Kasi banal ang ginagawa niya. And when you disturb that person, you also actually become discourteous to God, nakaulayaw niya sa buhay. Iginagalang ang ganong mga pagkakataon. Ipinaglalaban. Araw-araw nalolobat tayo. You know what to do. Pray. Be alone with God. And you will be recharged. Because when you pray, the whole of heaven resides in your heart. Ama namin, turuan niyo pa kami na lalo magbigay ng pagpapahalaga sa aming pakikipagniig sa inyo. Huwag kaming padaya sa mga urgent matter, sa mga nagmamadali, na kahit naman ginagawa namin araw-araw, wala naman kami napapala. Turuan niyo kami, Panginoon, na kahit kami nagiging matapat sa aming mga tungkulin, masisipag, marami ginagawa, ipaglaban namin ang pakikipagniig sa inyo ng sarilinan. Huwag naming payagan ng sino man, anuman na makagambala. At katulad ni Jesus na iyong anak, turuan mo kami na magkaroon ng distansya, humiwalay, kahit pa nga sa mga mabubuting tao at mabubuting ginagawa namin para kami makipagniig sa inyo, lalo naman at turuan nyo kaming humiwalay sa mga masasama, sa mga nakakagulo na walang mabuting ibinibigay sa amin. Turuan mo rin kami, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, i-protect namin sa mga gumugulo sa kanila. Ilayo namin sila, pakura namin sila mula sa nanggugulo, imbes na lalo namin sila, Panginoong, ipahamak at itapon sa presensya ng mga taong magugulo. Teach us to value our peace, especially our quiet moments with you. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, at alalahanin lagi, be charged with the Spirit. Just spend time with God privately.